Typhoon Tino is also dumping lots of rain. And now let's get the situation in Surigao del Norte. Joining us tonight live from Surigao City is News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta na ba ang sitwasyon dyan ngayon? Pauline, alam mo, napakalakas pa rin ng ulan at hangin dito nga sa Surigao City na epekto ni Bagyong Tino. Alam mo, Pauline, sa lakas ng hangin ay may nabuwal na malaking puno dito sa Capitol Ground ng Surigao City at nadaganan ito nga dalawang sasakyan ng provincial LGU. At kanina din na, Pauline, nag-ikot tayo dito sa Surigao City para tignan ang sitwasyon dito. At sa pag-ikot nga natin ay napansin natin na may mga residente tayong nakausap na nag-evacuate sila dito nga sa evacuation center ng provincial government ng Surigao del Norte kasi nga sa takot na baka maulit yung naranasan nila noong 2021 sa kasagsagana ng hagupit ni Bagyong Odette. So kanina palang tanghali ay nagsilikas na yung mga residente sa malapit sa may coastal area nga dito sa Surigao City dito sa evacuation center. At may mga port din dito, dalawang port dito, ito nga ang Port of Surigao na kansilado na ang mga biyahe dito papunta sa Cebu City, Leyte, sa Dinagat Island at maging sa Siargao Island dahil nga nitong banta ni Bagyong Tino. At swerte namang walang na-stranded doon sa Port of Surigao dito kasi nga naabisuhan ng maaga itong mga pasahero na kansilado nga simula pa kahapon itong biyahe sa naturang port. At dito naman sa isang port ang itong isa pang port dito nga sa Surigao City ay patungo itong Visayas. Stranded itong mga truck driver at maging itong mga pasahero ng bus dahil kansilado din ang biyahe dito papunta sa Visayas. So mag-iisang araw na sila simula pa kagabi na stranded. Ito nga mga pasahero ng bus at mga cargo truck nga. You were talking about yung mga stranded na pasahero, pati yung mga cargo nila sa Surigao del Norte. Go ahead. Yes, tama ka nga dyan, Pauline, no? Medyo bumagsak yung signal nga dito sa Surigao City kasi sa mga oras na ito, napakalakas pa talaga ng ulan at napakalakas ng hangin. At tama ka nga dyan, Pauline, nag-ikot nga tayo kanina doon sa mga port dito sa Surigao City at isa nga dito ang Port of Lipata kung saan stranded yung mga cargo trucks na nagde-deliver ng mga goods kagaya ng mga saging at mangga patungo nga doon sa Visayas at maging mga papasahero nga bus dito stranded din. Ang mga passengers, ilang mga passengers, isang araw na nga sila simula pa kagabi nang dumating sila na na hindi kansilado na ito nga mga biyahe starting yesterday, Pauline. So perwisyo talaga itong bagyo at ito nga pagka-stranded ng mga trucker, itong mga driver sa kanilang cargo truck nga, Pauline. So wala pang abiso ang Coast Guard kung kailan ba ibabalik ang itong nga biyahe ng mga ports dito sa Surigao City, Pauline. Perwisyo nga talaga, Bril, pero para sa kaligtasan din naman yan ng mga kapatid natin. Earlier, Bril, nakita namin nung sa live report mo, may ilaw naman doon sa street lamp sa iyong likuran. So does that mean okay naman yung power supply sa Surigao City? At kamusta naman yung communication lines? Yes, Pauline, okay naman na dito yung linya ng kuryente, maging mga supply ng tubig. At mode of communication dito, may mga signal naman dito. Pero paminsan-minsan na nawawala, pero at least may signal pa rin despite na ito nga nararanasang malakas na ulan at malakas na hangin na bunsod nito nga Bagyong Tino dito nga sa Surigao City, Pauline.
So tama ba, Bril, nasa ilalim pa rin ng signal number 3 ang Surigao? At kung ikukumpara mo yung ulan, pati yung hangin, ngayong gabi kumpara sa kaninang umaga, kaninang hapon, mas lumakas pa ba yung ulan? Tama ka nga dyan, Polina. Ngayon na dito sa Surigao City at the rest sa Surigao del Norte ay nasa ilalim nga ng signal number 3. At compare kaninang madaling or kaninang umaga kasi nag-start itong ulan at malakas na hangin kaninang alas 8 ng umaga. So kanina medyo hindi masyadong kalakasan. Compare ngayon na grabe talaga yung mga puno, nagsigalawan na, yung mga dahon sa puno. Kanina medyo hindi pa natin mapapansin na gumagalaw itong mga puno, mga dahon. Pero ngayon grabe talaga, may nagbagsak na nga itong manating puno dito sa Ground Capitol. At nadaganan nga itong dalawang sasakyan. So, unti-unting lumalakas habang lumalalim ang gabi ay lumalakas din itong ulan at hangin dito sa Surigao City ngayong gabi po. Bril, nabanggit mo nga kanina, yung mga residente dyan, natuto na doon kay Super Typhoon Odette back in 2021. Pero kamusta naman yung preparasyon ng local government? Mas maayos na ba ngayon considering na na-experience na nga nila yon yung Typhoon Odette? Yes, Polino, kanina nga, nag-isip nga yung mga kapulisan at maging ang local government unit dito sa Surigao City sa mga coastal area dito nga sa Surigao City. At isa-isa nilang in-inspect yung mga affected residents ng bagyo, particular doon sa mga coastal area. At inabisuan sila, nag-force evacuate na sila kanilang tanghali. At dinala sa iba't ibang evacuation center dito sa Surigao City. So ayon nga sa LGU dito, nasa 4 na barangay sa coastal area ang nandito ngayon sa provincial capital evacuation at maging hanggang sa ngayon ay meron pang mga nagsidatingan na mga evacuees dito sa evacuation center. So Bril, ano yung mga pangunahing kailangan ng mga kapatid natin dyan ngayon sa Surigao? Tama ka nga dyan, Kulin. Isa yan sa mga dinadain ngayon ng mga evacuees ito na evacuation center. Ito ng mga pagkain, mainom na tubig, at yung mga food snacks. Yan yung pangunahing pangangailangan nila ngayon. Kasi nga walang mabibilhan dito kasi halos ng mga tindahan dito, sarado. Ngayon ng gabi, nag-ikot yung kasamahan natin dito para bumili ng pagkain. Pahirapan yung pagbili ng mga pagkain dito kasi sirado na ang itong mga tindahan dito. At nagdeklara din ang LGU dito at naging ang provincial government na walang pasok dito sa Surigao del Norte sa mga government offices at maging sa eskwelahan ay suspendido ngayong araw, Pauline. Okay, maraming salamat para sa update na yan at mag-ingat ka. That was News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo reporting to us from Surigao City.